and forever, so I can hold you in my arms. What do you love most about your mother? What I love most about my mother is that napaka-supportive niya. Mahilig manermon si mama pero hindi ko na siya nararanasan ngayon kasi What I love the most about my mom is the constant communication. Yung constant na pangangamusta, pagtatanong kung kumain na ba ako. Yung nagustuhan ko sa kanya yung pagiging siya mismo. I love the most about my mother because she loves me unconditionally. Super supportive. Lahat ng gawin mo supportive. Tapos, share niya rin sa friends niya para supportahan ka rin. Tapos, sa laban niya kausap. Pag labas ka na labas, umiinis siya. Tapos, pag hindi ka na lumabas, sasabihin niya, lumabas ka naman, makipag-socialize ka naman. wala, independent na daw ako eh. Tangin ng independent to. Maalaga siya. Tsaka may pakialam siya sa akin. Bilang magulang. Single parent na kasi si mama. So, Kung kumain na ba kami, kung anong ginagawa namin. And I think yun yung hindi mawawala sa isang nanay na hindi siya mapapalagay kung hindi niya alam kung na safe ba or nakakain na ba yung anak niya. And yun yung I think na what I love the most about my mama. Siya mismo, pagiging nanay, as in. And yung pagiging masipag niya, maalalahanin, maalaga, lalo na kapag papasok sa trabaho, pagising sa umaga may pagkain na. Yung ganon. Yun yung best na nagustuhan ko kay mama. And she do everything to protect me when I was a child. She do everything to nurture me and give me life. And her sacrifices as well. So thank you so much, mother, for your sacrifices. Yeah, so my mother mad at me when I, do something really bad, and when nalilate akong umuwi, and nalilate ako gumising. Paano siya magagalit? Paano magagalit yung mother ko noon is hindi niya ako pinapansin. And pinaparamdam niya sa akin na galit siya. That's all. Ito, growing up, pag makalat yung bahay, tapos hindi namin ginawa yung chores namin. Ang gagawin, bubunga ka. Blah, 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 machine gun yun. Ang kalat-kalat ang bahay. Ang gulo-gulo, kakaayos ko lang, magulo na naman. Mag-ayos na naman kayo. Blah, 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 blah. Ganun. Pero, mas nakakatakot kapag ang galit siya, tapos hindi siya nagsasalita. Kasi hindi mo alam ano nasa utak niya. Hindi mo alam galit na pala siya. Dati pa naman, kahit mga bata pa lang kami, kinagagalit niya yung plato talaga. Kasi tamad mga magugas ng plato. Lahat kami. Inuumaga na, may plato pa din. Pero wala kaming choice kung di hugasan yun. And siguro yung paano siya magalit. As in, hindi naman siya grabe magalit sa akin. Siguro sa mga kapatid ko yan, sa kanila. Sa kanila, grabe magalit yan. Mga pasaway kasi. Hala ng mga bata-bata pa kami. Ayun. pagiging makalat ko, tamad ako sa bahay pagkasama ko si mama. Tawag dito. Hindi ako marunong magluto, pero hindi ako marunong magluto pag andyan siya. Pero pag ako mag-isa, syempre, marunong. Papansin ako, para siya magalit. Sisigawan niya ako, hindi naman siya namamalo. Kakausapin niya lang ako, pero kaming dalawa lang, hindi niya ako ipapahiya dun sa mga, halimbawa, pag may kasama akong kaibigan, gano'n.
Kakausapin niya ako ng kaming dalawa lang. Yun yung nakuha niya. Mag-usap tayo dalawa lang. Ganon. Growing up, siguro hindi naman kinakagalit, but worried. Kasi I identify as trans and ayaw ni mama at first. Kasi siguro natatakot si mama sa kung paano ako tatratuhin ng mundo, paano ako i-accept ng mga tao. But sabi ko nga, I am surrounded by beautiful women in the family. My lola, my mom, my aunts. Siguro iyon din yung nakapag-prepare sa akin kung paano ko i-handle yung judgment ng tao. And for that, I am very thankful. Ay, wala nang iba. Ano pa ba? Pera. Basically, pera, yeah. Kita niya akong masaya. Yung lagi niya sinasabi. Hingang malalim. Lalo na kapag ano yan, nakita mo yan, nagmumukmuk lang sa tindahan. Matik na. Alam mo na yun. Walang pira. Siya natalo sa ano. Natalo sa talpak, ganun. Kasi nga walang pera. Ayun lang naman yung nagpapangiti sa akin. Aray. And yung ano, kapag ano, sama-sama kami, banding, yung mga nagpapangiti sa kanya, mga regalo, hindi niya ina-expect. Ang nagpapangiti sa mama ko is yung makita niya kaming magkakasama, magkakapatid na masaya. Ano? Dito. Yung hindi ako nagkakasakit kasi sakitin ako. But yung gesture as a child, yung efforts na ginagawa mo, kunwari bibigyan mo siya ng something that can really make her happy. So, nagbabanding, tatawanan, iyon. Siguro iyon yung pride and joy ng magulang na makita niya na masaya yung mga anak niya. And I think yun naman talaga yung nagpapangiti sa nanay ko. Wish ko, we can go out more and talk more. Banding. Siguro, ang wish ko is sana habang nabubuhay pa yung mother ko, I can give her a good life, and sana maparanas ko sa kanya yung kaginhawaan ng buhay, because she's been struggling in a hard life there in province. So if I have a chance to wish na magawa ko, is that yung mabigay yung kahilingan niya and gusto niya. Yeah. Ang wish ko, makabili pa kami ng mga lupa. Mga lupa. Yan rin yung mga plano namin dati pa. Sasakyan. Yan mga wish ko. Tsaka yung gala-gala kung saan-saan. Kasama silang lahat. Para makapag-relax naman, hindi yung puro tindahan, trabaho. Dapat pera kasi gumala kapag sila kasama kasi. Lahat ng gasto sa akin. Ganon. Diyan lang sila. Doon lang kayo mamirmi kayo sa bahay. Ang inis. Magkaroon ako ng magkaroon ako ng pera para mapagpatayo ako ng bahay para sa amin dalawa. Ayun lang.
Huwag niyang alagaan yung sakit niya. Kasi nahihirapan din ako. Bilang anak niya. Thank you so much for the love and the care that you have given us. Sa pagtsatsaga, sa mga kulit ko mga kapatid. Maraming salamat and huwag ka masyadong ma-stress kasi mga maliliit pa ang aking mga kapatid at kailangan ka pa nila tulad ng pangangailangan ko sa iyo. Yun. Maraming salamat sa pagtulong, sa walang sawang pag-unawa at see you soon. Love you. Ay ma, Happy Mother's Day. And of course, alam mo na yon na lagi kami nandito, lagi ako nandito para supportahan ka. And thank you sa lahat ng mga gabay, suporta at pagmamahal na binigay niyo sa amin. And lagi lang mag-iingat and don't stress too much. Enjoy and I love you. And Happy Mother's Day again. Have a good health always and take care of yourself, and thank you so much for the sacrifices. Thank you so much for making me a person that I'm right now. So, and thank you for implanting education. Thank you for giving me, access to education. And as well, thank you so much for everything. Thank you so much. And I'm glad that I'm your son, and I'm glad that you're my mother. And kahit nabigyan pa ng chance na maging nanay kita after life or sa susunod na buhay, I would choose to be your son. And thank you so much. Thank you so much for everything, for all the sacrifices, to all the things that you give me. And yeah, this is your day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Enjoy your day. And thanks so much. Bye. Love. Mama Beth, Mother Lily, Mama. Happy Mother's Day. Sorry, wala ko sa annual date this year. Basta Happy Mother's Day. Bye. Message ko kay mama. Gago, pangit kumiyak. Ayoko rin tuloy. Ayun nga, alagaan niya sakit niya. Hintayin niya ako na maging successful ako. Wala sa akin yung pagod, ma. Basta lagi mo lang po akong gabayan kahit nasa malayo ako. Namimiss ko yung mga sermon mo, pero wala kailangan natin ng ng ganitong pagkakataon para matuto din ako, sabi mo nga. Grabe naman kasi yung independent, no? Sumobra naman. Minsan, nagkakasakit ako, di nyo alam. Kasi ayoko na magsabi sa inyo, mag-aalala lang kayo. Okay lang po ako dito. Basta, huwag mong pabayaan yung sarili mo pagka wala ako natabi mo. Thank you kasi tanggap mo ako. Na aso lang yung mabibigay kong apo sa'yo. Hindi ko kaya yung hindi
Kasi nga, gay ako. Thank you pa din sa pagiging tatay din. Kasi, kahit tag-iisa ka lang, na nagpaaral sa akin, ikaw pa rin yung pinaka-strong mother. Kahit na hindi mo ko naalagaan matagal, andito lang ako para sa'yo, ma. I love you so much. Ayoko na. Wish that I could stay in this moment for